Welcome to a very unique and exciting session of Pandesal Forum here at 86-year-old Kamuning Bakery Cafe. Before we start, we'd like to congratulate one of our resource speakers, si Chairman Ronald Cardema. Ang backgrounder of our topic today, he is the founder and chairman of Duterte Youth Party List. Yung backgrounder lang, I'll mention muna the other speakers. We have, of course, Chairman Ronald Cardema. Nanalo siya not only Duterte Youth Party List, including Provincial Board. Ano? Di ba? Duterte Youth, yes. And also, we have the speaker here, Attorney Ferdy Topacio, a very outstanding lawyer. And of course, mamaya magsasalita din, Vice Mayor-elect of Reyna Mercedes, Isabela Province, Attorney Harold Respicio. We'd like to invite each one of them to give an opening statement. Ang topic natin today is what is happening with the Duterte Youth Party List. How come it has garnered 2.3 million votes in the recent midterm elections without spending big resources, just popularity and hard work nila. They rank number 2 out of 156 party list groups. Let us discuss this issue with our three experts here. Opening statement, we'd like to ask, first opening statement, Attorney Mr. Ronald Cardema, Chairman and Founder of Duterte Youth Party List. Congratulations, kamusta na kayo? Good morning po, sir. Alam nyo, minsan lang tayo magkaroon ng katunayan na mayroong demokrasya sa bansa. Minsan abusado ang gobyerno, pero every 3 years tayo ay tinatawag sa ating mga presinto para bumoto. Ang sinasabi ng ating gobyerno, sanctity of the ballot, napaka-importante ng kada isang boto. Ang inyong Duterte Youth Party List po ay ibinoto nung isang linggo ng lampas 2 milyong mga Pilipino. Pag tiningnan nyo yung local absentee voting ng ating mga pulis at sundalo, ang number 1 ibinoto ng ating mga tropa ng gobyerno, Duterte Youth Party List. Pag tiningnan ninyo yung boto ng ating mga OFWs, kahit saan pa yan, Amerika, Canada, Hong Kong, Singapore, UAE, Saudi Arabia, England, France, kahit saan, Duterte Youth Party List po ang binoto ng ating mga OFWs. At dito sa Pilipinas, lampas 2 milyon ang nagtitiwala na nung Lunes, mapoproklama ang kanilang binoto Duterte Youth Party List. Gaano kadami yung 2 milyon? Yung nagrally sa Iglesia ni Cristo nung isang taon sa Luneta, isama mo pa yung nagrally kay Pangulong Rodrigo Duterte nung meeting de avance niya noong 2016. Lampas ganun karaming pinagsama ang nagtiwala at bumoto sa Duterte Youth Party List. Bakit kami na duly elected by the Filipino people ay hindi pinoproklama ni Chairman George Garcia? Nung araw ng proklamasyon, nandun na kami nung tanghali. Sinabihan kami through email. Ang sabi, nakalagay lang, isang sentence lang actually nag-explain. Due to serious allegations, grave allegations, in 2019, yung aming proclamation will be on hold. Serious pala yun eh. Noong 2019 pa, ba't hindi nyo pa niresolve noong 2019? Yung huling hearing noong 2019 rin. Hindi na kami pinatawag kahit kailan, lampas kalahating dekada na. At masabi ko sa inyo, yung nagkaso sa amin, Kabataan Party List, sinabihan kami kahapon ng NTF-ELCAC, kinasuhan rin nila ng cancellation of registration at disqualification. Ang Kabataan Party List noong 2021 at yung Gabriela ng 2019 hanggang ngayon pending pa rin. Ang nagkaso, isipin nyo nakalagay, Government of the Republic of the Philippines through NTF-ELCAC and the Office of the Solicitor General. Lahat sila nakapirma doon sa kaso na yun. Pending pa rin, pero bakit ganon? Pareho kaming pending. Yung sa kanila mas seryoso kasi binabanggit yung mga pangalan ng miyembro nilang napatay bilang terorista. Yung sa amin, walang kwenta. Bakit pareho kami? Hindi equal yung treatment. Bakit sila may proklamation?
kami wala. Kaya masabi ko sa inyo, biglaan na lang nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos kahapon na lahat ng secretary at secretary level at heads of agency ay mag-resign. Anong sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Ayaw na ng tao ng politicking. Gusto aksyon. Sa dami ng nire-raise ni Attorney Respicio na mga problema sa COMELEC, bakit hindi yun ang aksyonan? Bakit namumuliti ka pa? Sila ang namimili. Discretion nila kung sinong ipoproclaim nila sa mga duly elected winners. Kaya masabi ko sa inyo, bago nagalit si Pangulong Bongbong Marcos at kanina 40 na yung nag-resign. Ang sabi ni George Garcia kahapon, hindi po ako kasali dyan dahil Constitutional Commission kami. Kasali po si Civil Service Commission Chairperson, Attorney Marilyn Baruayapsa nag-resign. Constitutional Commission rin yon. Bakit hindi mo samahan? Bakit hindi ka manindigan sa wisdom ng nag-appoint sa'yo na gusto na niya, walang ahensyang namumuliti ka ngayon at ikaw ang huling namuliti ka bago nagalit ang presidente ng Pilipinas. Yun po ang ating statement. Thank you very much, Chairman Ronald Cardema of Duterte Party List. Later, he will answer all your questions. Next, we'd like to invite to speak Attorney Ferdy Topacio. Attorney Ferdy Topacio. Yes, thank you, Boss Wilson. It's always good to be here at the 86-year-old Kamuning Bakery. Ika-clarify ko lang po, hindi kasing edad ni Boss Wilson yung Kamuning Bakery. Oh. Mas matanda yata si Boss Wilson. Biro lang. Anyway, I am here. Hello. Hello. Yes, thank you. Sorry about that. By the way, I'd like to acknowledge also my good friend, my client. I'm here as one of the lawyers of Duterte Party List, the late Chairman Ronald Cardema. Na-late kasi siya eh. And of course, my idol. And ina-acknowledge ko, mas magandang lalaki ito sa akin. Si Attorney Harold Respicio, whom I finally got to meet for the first time. Kaya fanboying ako ngayon eh. Anyway, levity aside, I'm here not only as lawyer for Duterte Youth, but to protest against what to me is the most politicized commission on elections in the history of this country. I've always said it was a bad idea na yung abogado ng Pangulo ang i-appoint bilang chairman ng COMELEC. Bakit? Because we lawyers, alam ni Attorney Harold yan, we are bound by a certain set of principles, one of which is conflict of interest. You cannot go against a client even after the lawyer-client relationship has ended. That's the bedrock principle. Sagrado po sa mga abogado yan. Paano si George Garcia? He was very active as an election lawyer. Ang dami niya naging kliyente, not only the president. How is he going to deal with the situation when a former client goes before the Commission on Elections, which he heads? Kahit mag-inhibit na siya, sabihin natin mag-recuse siya sa proceedings, there will always be a cloud. Number two, yung mga actuations po ng ating COMELEC, sad to say, do not inspire confidence. Hindi lamang yung Duterte Youth, alam na natin, ano? Kung nandoon naman po sa petition at nasabi na ni Chairman yung lack of due process. Kasi nasa Omnibus Election Code, totoo naman po, you can suspend a proclamation. But only when evidence is strong. Pag sinabi mong suspended ang proclamation, when evidence of guilt is strong, you have to state the law violated and the facts that led you to conclude that evidence of guilt is strong. That is an integral part of the due process clause of the Constitution. You have to be informed. The law must inform you, it must hear you before it condemns you. Dito walang hearing.
And the suspension is not even based on strong evidence as provided for in the law. It is based on serious allegations. Allegations. Sinabi na ng ating Korte Suprema, accusation is not synonymous with guilt. Serious allegations. Are you effing kidding me? Etong kasama natin sa SMNI, sinabi ko, oy, rapist ito. Is that not a serious allegation? Nasaan ang proof ko? O ito, mamamatay tao ito, murderer. That is a serious allegation. Where is my proof? Ibig mo sabihin, he will have to face the consequences of the allegation just because it is serious. Plus, yung equal protection clause, persons similarly situated must be similarly treated. Di ba yung sa Akbayan, Gabriela? Serious allegations, recruitment para sa insurgency movement, armed insurgency against the government, pinapatay na pulis sa sundalo, nagre-recruit ka, pati yung recruit na papatay. Hindi mo maseryoso yun? O bakit hindi suspend? The allegations are serious and the allegations were made by agencies of the government such as the NTF, LCAC, and the Office of the Solicitor General. Di ba maseryoso yun? Suspend mo rin. Di ba? O. Yan ang nangyayari. Aside from Duterte Youth, ang daming kapwitan na ginagawa ng ating COMELEC. Ito na lang. Ito, prime example. This good-looking guy beside me. He was ranting and raving about a defect in the process. Yung pagkonekta ng counting machine. Anong ginawa? Instead of addressing the concern, pinagdidimanda. Yung pa attitude ng COMELEC. Kinasuhan, pinadidisbar, pinatatanggal as a certified public accountant. O, pinapadisqualify pa. Pero, yung sinasabi niyang problema na dapat huwag i-connecta, sinunod ng COMELEC, di ba? Sinunod. O, anong problema mo, Mr. Garcia? Susundin mo, ba't dinimanda mo? Tama naman pala. That is an explicit admission that he was right. Why is he facing charges? Why is he facing disqualification based on alleged fake news? O, bakit ganon? O, ito pa ha. Kita nyo kung anong double standard ng COMELEC. Sa Negros Oriental, si Janice Degamo, sapagkat kaalyado ng gobyerno, di ba? Saan ka nakakita? Iniimbestigahan ng Department of Justice yung murder ng asawa. Dapat quasi-judicial yung stand ng DOJ pag preliminary investigation. Iimbitahin mo sa party sa Malacanang yung widow, kasama yung presidente. Ang presidente, alter ego niya yung DOJ. O, paano mong mapa-fine si Tebes na walang probable cause? Nakikihalubilo ka doon sa complainant. Etong Negros Oriental, baka hindi nyo alam, pero hindi ina-adoption na ng COMELEC. Si Janice Degamo, mayor ng Pamplona, nasa 1st District. Tumakbo siyang congressman ng 2nd District. We all know that before you can run for Congress in a district, you have to be a resident there for at least 1 year. Paano yung mayor ng bayan na nasa 1st District, residente ng 2nd District? O di ba? Ibig mo sabihin, hindi siya residente ng 1st District, paano siya naging mayor doon? Wala siya ron. May disqualification, inaksyonan ba? Wala. Yun, obvious. Factual. The facts are not disputed. Dinisqualify ba? Hindi. O. Di ba? Yan ang problema sa COMELEC. In closing, the COMELEC should be the agency of the government which was elevated to a constitutional level. Kaya nga, impeachable lang yan eh. May independent, 7-year term. Hindi pwedeng tanggalin. Elevated to the rank of a constitutional body in order for it to be able to accurately ascertain the will of the people. The will of the people. Because sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. The COMELEC cannot substitute its discretion for the will of the people. Hindi pwedeng sila nagsasabi ng will. 2 milyon, hindi mo po proklama. Oh. Nanalo. Vice Mayor, will of the people, di mo po proklama. Hindi pwede yun. The spring cannot rise higher than the source. Ang source ng power ng COMELEC is the sovereign will. When you become the obstacle to implementing the sovereign will, ikaw na ang may problema. Hindi na yung taong bayan. So this should serve as
a wake-up call to the COMELEC, including the call of the President para mag-resign yung gabinete. I am still skeptical about that move actually, kung talagang sincere. Actually, there is such a credibility gap between the President now and the people na kapag sinabi ni Pangulong Marcos, ngayon ay Biyernes, baka i-fact check mo pa sa Google. Ganon katindi ang credibility gap ng Pangulo. Tignan natin kung sinong i-retain niya. Tignan natin kung yung mga weaponized na agencies like the Department of Justice, blatant. Yan Department of Justice, na-normalize na niya ng warrantless arrest. Hindi lang kay Pangulong Duterte. Abuse of the implementation of a search warrant sa Kingdom of Jesus Christ. Doon sa Teves, Cassandra Leong, inamin in a case that we have. Kino-cross-examine ko yung NBI agent, inamin niya. Walang warrant, walang kopyang warrant, walang pinakitang warrant. Nag-obey sila sa order ng direktor na arestuhin si Cassandra Leong at i-detain ng 5 araw sa NBI without a warrant issued by a court. Ang hawak nila yung detention order ng House of Representatives, in which case it should have been turned over immediately to the House. Anong dahilan nila? Wala doon mapag-turn over. 5 araw, walang tao sa House of Representatives, hindi mo ma-turn over yung tao. That's arbitrary detention. That's a criminal offense. Pero normal na. Tignan natin kung i-retain nila si Boying Remulla na ginawang blunt weapon ng administrasyon for the persecution of its political enemies. Tignan natin. Depende sa i-retain ng Pangulo, makikita natin yung kanyang sincerity. Tignan natin kung ma-retain si Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, under whose watch self-rated hunger and self-rated poverty soared to record highs. Tignan natin. Tignan natin kung ma-retain nyo sa agriculture. Na nagkakandaloko-loko yung supply ng basic commodity, which is rice. Tignan natin kung sinong re-retain, kung sinong hindi. Then, we will pass judgment. At pag hindi pa naayos ng Pangulo ito, eto na naman, baka last opportunity na niya to regain whatever shred of credibility he has left. Whatever prestige the Marcos name has left. Tignan natin kung kakayanin niya. I give him the benefit of the doubt, but I doubt the benefit. Thank you. Wow. Opening salvo pala. Thank you so much for inviting me here. Yeah, buddy. Alright, nandito po ako para manawagan na panagutin ang lahat ng mga gumawa ng kalokohan ngayong election process na ito. At sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng COMELEC. At paano natin sila pananagutin? Through impeachment. Anong sabi ng konstitusyon? Kapag binetray mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Paano binetray ng mga commissioner ng COMELEC ang public trust? 2. Una, sabi ng batas, dapat simula pa lang linabas yun na yung source code review report para makita namin kung yun mismo yung nakalagay sa makina. Pero kailan ninyo linabas? 2 araw bago mag-eleksyon. At nung nilabas ninyo, ano yung nandun sa source code review report? Version 3.4. Ano yung nandun sa mga automated counting machines sa buong Pilipinas? 3.5. COMELEC, pinagkatiwalaan po kayo ng taong bayan para kayo ang mag-conduct ng maayos na eleksyon sa ating bansa. At ang batas natin ay nagsaad ng mga measures para ma-ensure natin na ma-establish natin yung trust na iyon. Hindi nyo sinunod dahil belated kayo naglabas ng source code review report at yung nilagay ninyo sa makina ay hindi pa yun yung na-review doon sa audit. Traidor kaagad kayo sa tiwala ng taong bayan. Pangalawang pagtatraidor ng COMELEC, ang sabi ng batas, kada automated counting machine dapat diretso sa COMELEC servers at diretso sa mga transparency servers. Bakit yun ang sinabi ng batas? Para kapag mandadaya ang COMELEC sa kanyang data, huli ka agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Gumawa siya ng sarili niyang data center sa gitna, sariling server. Doon niya muna pinapadala yung mga data mula automated counting machines papunta sa gitna.
dinedelay niya and then sa kanya ilalagay sa mga transparency server. So anong nangyari? Therefore, yung mga papuntang data papunta sa COMELEC server, pwede nang mabago ng COMELEC servers mismo at yung mga data na dumaan sa data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate para mag-match sa linabas ng COMELEC server. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa COMELEC servers at sa transparency servers yung result ng bawat makina, trinaydor po ninyo. Kitang-kita po yan sa tagal ng pagsesend ng mga transmission on election day. Gaano po katagal yung transmission between independent and individual automated counting machines papunta sa mga transparency servers? Ilang oras, umabot pa ng madaling araw. Gaano katagal nagtatransmit mula sa automated counting machines papunta sa mga COMELEC servers? Napakatagal din, may minuto, may oras. Depende sa lugar. Kapani-paniwala ba yung pangyayaring yun? Hindi. Bakit? Ako mismo sa aming bayan, nag-manual upload kami ng data mula sa automated counting machines ng isang offline na automated counting machine namin doon sa probinsya. Nasilip ko na ang ina-upload pala ng isang automated counting machine, 76 kilobytes lang. Napakaliit. Ang average speed ng mobile internet sa Pilipinas ay 35 megabytes per second. Doon sa munisipyo namin kung saan kami nagkakanvas noon, napakabilis ng internet. Ang pag-upload namin papunta pa lang sa COMELEC server, umabot ng minuto. Anong ibig sabihin nun? Meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Hindi yan problema ng signal, hindi yan problema ng network cables, hindi rin yan problema ng mga server computer kasi hindi ito 1990s, hindi ito 1980s. Kapag tumagal ng mas mahigit sa 1 minuto, mas mahigit sa 1 oras, kapag umabot hanggang madaling araw, ang dapat na umaabot lamang ng split second na transmission, meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Yung kalokohan sa gitna na yon, ang hinala ko po, hindi nga rin computer ang gumagawa. Kasi kung pre-program yan at computer ang nagmamanipulate sa gitna, kaya niya rin niyang gawin in split second din. Pero ginawa nila ng napakaraming oras. Baka mano-mano nilang dinadaya yung pagproproseso ng mga boto habang transmission. COMELEC, mga commissioners at Chairman George Garcia, trinaydor niyo po ang tiwala ng taong bayan nung sinabi nila sa inyo na dapat idiretso ninyo almost real-time yung resulta ng ating mga eleksyon mula sa independent automated counting machines, diretso papunta doon sa COMELEC servers at sa transparency servers. Dahil hindi nyo ginawa yan, trinaydor ninyo ang tiwala ng taong bayan at dapat lahat kayo mga commissioners ng COMELEC ma-impeach. Wow. Ideas by our 3 panelists and resource speakers. Thank you, Attorney Harold Respicio, Attorney Ferdy Topacio, and Chairman Ronald Cardema. Mga questions from the media, you're all welcome. Ang pinakamaaga kaninang umaga dito, si Mr. P. Sir, may we know the update nung petition for certiorari at saka writ of preliminary injunction sa Supreme Court pending your proclamation? Yun po, nung Monday, hindi tayo sinama sa proclamation, kaya nung Tuesday po, nag-file tayo nito sa Supreme Court. Kasi pakiramdam natin, it is grave abuse of discretion. Kasi ang daming may kaso dyan sa COMELEC, mga kasabay naming mga kongresista, party list, yung iba ang kaso, malversation of funds, plunder, merong kaso sa CA pa si Congresswoman De Lima tungkol sa drugs, meron pang kaso sa citizenship, ang daming merong kaso dyan. Pero nung araw ng proklamasyon, ang nilagay ng COMELEC, kaisa-isang very serious, yung sa amin, masabi ko sa inyo kung ano yung kinaso sa amin ng Kabataan Party List. Talagang kahit hindi kayo abogado, bobo kayo. Kinasuhan kami ng vote buying noong 2019. Bakit daw? Nag-speech kasi ako noong 2019. Sabi ko, kapag kami ay nanalo, lahat ng aming pondo sa aming magiging opisina ay iaalay namin pang serbisyo sa taong bayan. Wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun yung statement ko sa speech ko. Kinasuhan ako ng Kabataan Party List ng vote buying. Sa dami-dami ng gobernador,
kongresista, mayor at mga kalaban nila na tunay na naglalabas ng maraming pera, milyon-milyon tuwing eleksyon namimili ng boto. Ang kaisa-isang kinasuhan sa central office ng vote buying kami na nangako lamang na ang aming magiging pondo ay ibibigay namin sa taong bayan. Gaano kahawsaw yung kaso na yon? At yun yung sinasabi ng COMELEC na very serious kaya kami nakahold ngayon. Pangalawa, ang pangalawang kaso sa amin ng Kabataan Party List. Nag-speech daw ako noong 2019, ang sabi ko, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Mahilig tayo makipagdebate. Si Jim Paredes nga, sinugod natin sa EDSA para debatihin. Yes, boss. Oh. Si Kaloy Zarate ng Bayan Muna, kadebate natin. Yun yung sinasabi ko, dedebatihin natin hanggang matalo kayo, hanggang maubos kayo sa Kongreso, katulad ni Bayan Muna na tanggal. Ang kinaso sa akin, yung huling parte nilagay, hanggang maubos kayo, / Chairman Cardema is promoting violence tantamount to mass murder in the Philippines. Sabi ko po, yun yung klase ng kaso na kinaso sa amin. Kaya nga, nakapending pa yon kasi hawsaw talaga. Ang isa pang kinakaso sa amin, tanggalin daw yung registration namin kasi hindi kami rehistrado. Sabi ko, paano nangyaring pinipetition yung tanggalin yung rehistro namin dahil hindi kami rehistrado? Kaaway ko yung taga-COMELEC noong 2019 to 2022. Senior Commissioner si Rowena Guanzon. Kung hindi kami rehistrado dyan, tinanggal na ako nung kaaway ko. Sinasabi daw, meron daw hindi na-publish, meron daw hindi hearing na pinuntahan. Lahat ng order to publish, lahat ng notice of hearing na comply namin. Itong kakasuhan ko nga rin to si Attorney Maranyon eh. Kine-claim lahat na hindi rehistrado yan, fake yan. Paano mo papatunayan yun? Nag-e-exist kami 3 eleksyon na. Ibinoto kami ng taong bayan noong 2019, 300,000 na tao. Binoto kami ng 2022, 600,000 na tao. Ibinoto kami ng lampas 2 milyong Pilipino. Ngayong 2025, pinakamataas na boto ng mga pulis at sundalo, pinakamataas na boto ng mga OFWs at ng maraming Pilipino. Paano sinasabing hindi kami nag-e-exist? Yun yung kaso sa amin noong 2019. At yung nagkaso sa amin, si Kabataan Party List, meron rin siyang pending case. Ang nagkaso, gobyerno ng Republika ng Pilipinas, sinasite yung mga napatay nilang miyembro bilang teroristang NPA. Bakit sila naproklama? Bakit mas seryoso yung hawsaw na kaso sa amin nila kesa doon sa kinaso ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, pending pa rin hanggang ngayon? Kaya yun yung sinasabi namin, merong grave abuse of discretion si COMELEC, namimili na lang siya kung sino ang ipoproklama niya sa mga panalo. Alam nyo, ito masabi ko sa inyo, yung nominee namin, galing Philippine Military Academy, yung isang nominee namin, galing Philippine National Police Academy, sila ang kauna-unahan at pinakabata mula sa hanay ng mga sundalo at pulis na mauupo ngayon at ibinoto ng maraming Pilipino. Sinabihan ako ng intelligence officer kagabi, 2, na kaya kami hindi ipoproklama at baka i-disqualify para kapag kami ay natalo, yung natalong Gabriela Party List doon sa dulo, yun ang uupo. Ang masabi ko sa inyo, COMELEC, ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon, tapusin na yung mga business as usual na yan at mga pamumulitika sa mga ahensya. Kaya nga nagagalit. At kayo, ang huling namulitika bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nyo kaming isali. Meron kaming laban para sa bansang ito. Parang inyong mga anak at apo ay hindi ma-recruit ng NPA. Matindi yung laban namin ngayon. Laban dito sa mga makakaliwang grupo at sa teroristang NPA. Kauna-unahan taga-PNPA na uupo bilang kongresista. Pinakabatang PMAyer na uupo bilang kongresista. Kayo ang pumipigil ngayon dahil akala ninyo, business as usual lang yan, party list lang yan. Hindi nyo alam, national security ng bansa ang nakasalalay dito kaya namomroblema si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit yung pamumulitika sa ahensya ninyo ay nakaka-contribute sa galit sa kanya at sa kanyang administrasyon. Sana matauhan kayo sa inyong pamumulitika ngayon. Sir, follow up lang. Interview Chairman Garcia last Tuesday nung magsagawa sila ng inspection regarding the campaign paraphernalias doon sa controlled facilities ng Payatas disposal facilities. Isa sa tinanong namin, ako mismo nagtanong regarding your case.
So ang sabi ko, what happened to the 2019 case na hindi nare-resolve nga ng COMELEC? Well, in fact, naiproklama ang Duterte Youth Party List ng 2019 and 2022. Meaning, meron kayong representative sa House of Representatives. So, what happened now? So, ano ba yung grounds bakit hindi sila maiproklama? So, why not solve that 2019 case na entitled naman sila for proclamation? So, you file a petition, writ of preliminary injunction ba? Tama ba? At saka certiorari sa Supreme Court. So, ano ang sagot ng COMELEC sa inyo ngayon? Sumagot na ba ang COMELEC with that 2019 case na until now, hindi pa nare-resolve ng COMELEC? Pero with the two succeeding past election, 2019-2022, naiproklama kayo. Ito buti nabanggit nyo. Nabanggit ko sa inyo yung 3 kasong fina-file sa amin. Hawsyaw. Ang huling hearing nun, December 2019. Pagkatawag sa amin doon, ang sabi for resolution na yon in 1 month's time. So, January 2020, tapos na dapat yon. Kalahating dekada na. Alam nyo ang ginawa nitong mga petitioner, baka hindi alam ng COMELEC eh. Ang ginawa nitong mga petitioner na Kabataan Party List dun sa kaso namin, dahil bibigyan na kami ni COMELEC ng proclamation noong 2020, ni-raise nila sa Supreme Court, nag-forum shopping sila. Sinabi nila, hindi kami rehistrado, promoting violence at vote buying. Yun yung mismong sa inyo. Alam nyo, ginawa ng Korte Suprema, in 1 month's time, hindi na kami pinatawag doon, dinismiss nila for lack of basis. Isipin nyo, tinaas mismo nila sa Korte Suprema, nag-decide ang Korte Suprema na wala yan. Walang kwenta yan. Kaya nga, noong 2020 hanggang 2025, hindi nyo na uli narinig si Marañon at yung Kabataan Party List na bumanat sa amin. Kahit noong 2022 election, hindi sila bumanat sa amin. Kasi nga, napahiya sila sa Korte Suprema at hindi rin naman alam ni COMELEC na nag-forum shopping itong mga petitioner na to. Kailan nag-ingay ang mga petitioner? Nung last week of March. Bakit? Nung 3rd week of March, nag-number 1 bigla yung Duterte Youth Party List. At ang pinagtataka ko dyan, nung nag-file itong mga petitioner sa COMELEC ng parang urgent motion to resolve, pagkatapos nilang i-file, may press con agad si Chairman George Garcia. Parang coordinated. Ngayon lang ako nakakita na may nag-file sa opisina, yung head of agency, may press con agad. Kaya alam ko coordinated yan eh. Kaya nga yung sinasabi sa akin ng intelligence officers, kagabi, merong plano na i-disqualify kayo para may makaupong ibang party list. So masabi ko sa inyo, Chairman George, ikaw ang huling namuliti ka sa mga cabinet level, secretary level, heads of agencies ng bansa bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng politika na secretary level. Ang sabi kahapon ng COMELEC, hindi mag-resign si Chairman George kasi po independent commission po. Yung kasamahan mo, independent rin. Chairperson ng Civil Service Commission, nag-file ng resignation. Bakit ayaw mo i-file yung resignation mo? Alam mo ang tatamaan nung panawagan ng Pangulo na yon. Wala kang tiwala sa wisdom ni Pangulong Bongbong Marcos. Magpasa ang lahat ng na-appoint niyang secretary level ng resignation. Alam mo na ikaw ang huling namuliti ka, i-accept ng Pangulong Bongbong Marcos yung ifa-file mo. Hindi lang dahil nung sa Duterte Youth na nagagalit ang marami ngayon. Dahil sa mga sinasabi ni Attorney Harold Respicio na mga kapalpakan during your leadership in the COMELEC.